yung statement ni Master Sergeant Gutesa, yun po ay still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Hindi po yan nabawasan ng kahit kapirasong hibla ng katotohanan dahil yan po ang kanyang salaysay. Attorney, pag-uusapan lang po natin ng mga legalidad patungkol nga po dito sa naging issue kahapon o balita na kung saan kinumpirma po ng Manila Regional Trial Court na peke po yung isinumiteng sworn statement ni Orly Gutesa, yung surprise witness na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa kasagsagan po ng flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. At batay nga sa ulat ng NBI na isinumite sa Manila RTC, natukoy na ang lagda ni Attorney Petty Rose Espera sa nasabing dokumento ay hindi tumutugma sa kanyang orihinal na pirma. Ano po muna ang inyong reaksyon po dito? Una muna, nakakagulat na yung testigo, yung gustong tumulong na malaman natin yung katotohanan, ang nagkaroon ng kaso agad. Samantalang yung mga talagang hinahanap natin na may sala, sinasabi pang walang kasalanan. No, yung mga ganitong pangyayari, to me is censure. It is a threat para ma-intimidate yung mga who are similarly minded, who wants to help in the search for truth dito sa napaka-malawakang garapalang nakawan na ito ng ating mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Opo. Pero magkakaroon pa rin po ba ng saysay yung kanyang naging salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga ganito pong mga issue tungkol sa kanyang notarized statement? Opo. Mahalaga pa rin po at hindi po nabawasan ng kahit na isang hibla ng katotohanan yung kanyang inilahad sa Senado dahil yun po ang kanyang statement. Ganito po gusto kong maging para maliwanagan sa ating mga kababayan. Sinabi forgery. Okay, so alin ba ang forged? Alin ba ang hindi totoo? Yung bang sinabi ni Master Sergeant Gutesa o yung signature ng notary? Ang pino-point out yata is peke yung pirma ng notaryo. Ngayon, ganito yon. Kung halimbawa ako ay susumpa, humarap ako sa isang tao na nandun sa opisina ng notaryo at ang aking paniwala, ang nasa harapan ko ay yung notaryo, yung abogado who is authorized to administer oath, and in front of him or her, I swore na yung aking salaysay na isinulat ay aking kusang loob na ginawa at puro katotohanan lamang, hindi po apektado yon yung aking statement. Hindi rin po nangangahulugan na baliwala na dahil sa aking pong paniwala, yung taong kaharap ko authorized to administer oath. Ngayon, kung later it was found out na hindi pala siya yung notaryo, hindi po ako ang may diferensya. Hindi po yung sinabi ko ang may diferensya. Sila po ang may diferensya. Sila po ang dapat na managot, hindi ako. Yun. Saka, napakabilis naman po yata na meron na agad hatol, meron na agad findings. Paano? Halimbawa po, hindi po ako naniniwala na merong tapos-tapos na findings yung NBI dahil yung acting director hindi niya raw alam kung ano na ang naging katapusan nung investigasyon tungkol diyan sa pirma na yan. Kasi alam niyo yung forgery, hindi yan pwedeng i-presume. You cannot presume forgery. You have to establish forgery by clear and convincing evidence. Opo. Kailangan meron kang handwriting expert. Meron kang subject na signature, i-compare mo doon sa other signatures that is kumbaga ito yung tunay. So iko-compare mo ngayon mga 10 yun, no? Hindi pwedeng isa, dalawa lang. Kukumparahin mo yung pag-aaralan ng handwriting expert yun.
para Opo. malaman nila kung yung strokes doon, yung gano'n. Yun ba talaga yung pirma niya? Okay? Ngayon, kung sinasabing niyang fake yung pirma na yon, I'm curious na naikumpara ba nila doon sa dokumento na pinresenta ni Attorney Mac na kasi kaparehas ng pirma doon sa dokumentong hawak ni Attorney Mac, yung pirma doon sa salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Mm. Opo. Pero Yeah. whether may na notaryo ba itong kanyang affidavit, attorney, po pwede rin kahit hindi mo ipanotaryo that time bago ka pumunta sa Senado, magkakaroon pa rin ng saysay yung ngayong salaysay kahit pa hindi notarized. Po pwede bang ganun, attorney? Tama po, dahil ganito po yun meron kang salaysay, pumunta ka sa Senado. Pagdating mo sa Senado, pinasumpa ka. Di wala nang problema dun sa whether or not yung notary fake because sumumpa ka na sa Senado at sinabi mong ito ang statement ko, ako ang gumawa nito, lahat ng laman nito ay katotohanan at puro katotohanan lamang, I affirm all the contents of this document. Cured na po yun. Ngayon, kung sinasabing forge yung document, yung signature, di ipanotaryo niya na lang po ulit. Ganito po yun Kailangan mga kababayan, malinawan ninyo, hindi po peke yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Yun po ay still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Hindi po yan nabawasan ng kahit kapirasong hibla ng katotohanan dahil yan po ang kanyang salaysay. Ngayon, kung sasabihin pong forge, sasabihin na mayroong nameke, sino ang nameke? Hindi naman siguro pwede nating sabihin na ang nameke niyan si Master Sergeant Gutesa. Kung si Master Sergeant Gutesa ang nameke niyan, saan niya kinuha? Sa bulsa ng Diyos niya kinuha yung mga data doon sa notaryo. Yung document number, yung book number, yung page number, yung series. Hindi ba may nakalagay diyan pagka nagnotaryo ka? May numero po yung dokumento na yan. Yan ba nandun sa notarial register? Yeah. Yan. Opo. Kasi kung yan nandun sa notarial register, di talaga namang nagpunta siya doon at talaga naman daw na nagpunta siya doon sa harapan nung at tumumpa siya. Kung sino man yung sinumpaan niya, hindi niya kasalanan yon. Pero madalas ba, attorney, kapag nagpapanotaryo ka, andun talaga po ba yung abogado o yung kanyang secretary lamang ang kanyang inaatasan para gumawa ng pagnonotaryo doon sa mga dokumento kung ano man kung sino man sa ating mga kababayan, kahit sino man, hindi lamang si Gutesa, kundi kung sino man ang pupunta doon, kapag nagnonotaryo po sila, hindi ho ba may mga secretary ang inaatasan lamang na mga mismong abogado para gawin yon? Alam po ninyo, ang requirement ng batas is for the notary to be present. Talagang siya yung kaharap sa nagpapanotaryo, nagpapa-authenticate ng kanyang document. Hindi po uubra na sekretary niya. Ground for disbarment po yan pagka ginawa mo yan. Ano po? So if you ask your secretary to sign for in your behalf doon sa mga dokumentong sinusumpaan, violation po yan ng notarial law. You violate the law, yung nagpupunta sa harapan mo does not violate anything because they do not know. Hindi nila alam na ikaw yan. Na hindi ikaw yan. Hindi ikaw yung notaryo. Wala silang pakialam doon Basta pumunta ako dito para magpanotaryo, para sumpaan ko ang aking salaysay, hindi ko alam kung ikaw o hindi ikaw yung nandyan sa harapan ko. Kasi hindi naman kita kilala Pumunta lang ako sa opisina mo and your office purports to be that your office and the person in front of me purports to be you. Wala akong kasalanan doon. Opo. May mga pahayag si Congressman
defensor. Kasi siya yung sa mga panayam niya na monitor po natin na kasi si dating Congressman Defensor yung nilapitan itong si Orly Gutesa una para doon sa kanyang magiging salaysay nga dito sa Senate Blue Ribbon Committee laban kay dating Speaker Martin Romualdez at Kazaldi Co. Ang sinasabi, yung dokumento, yung salaysay mismo, yung affidavit mismo ni Orly Gutesa, yung perma mismo ng mismong attorney na binabanggit po dyan, kung ikukumpara mo doon sa mga dokumento naman na pinanotarize doon sa lugar na yan, parehong-pareho. Halimbawa na lamang, nabanggit niya doon sa naging panayam, yung kay Attorney Makalintal, yung kaso naman tungkol sa BSKE na dokumento, may din doon yung attorney na binabanggit po doon sa salaysay ni Orly Gutesa, same din yung perma at saka yung stamp marka at marami pang iba na kinumpara niya yung perma. Kaya ang nakakagulat, attorney, bakit ganito na lang kasimple o ganito yung nagiging reasoning ng mismong notary office doon sa affidavit ni Orly Gutesa? Alam mo, yung abogadong yon, pasensya na, I apologize for saying this, no? Stupid siya eh. Dapat yung pinanindigan niya na lang na oo, pirma ko yan. Because there are other documents, katulad nga nung ang dami nung kay Attorney Mac na yun eh. Kasi mga barangay captain yata yung ninotaryo na yon, ano. Pagkatapos, meron pa siyang ninotaryo, yung notaryo na yan, na from all over the Philippines, sa kanya lahat pinanotaryo. Ay, ang dami nun. At saka, well, sa bagay, baka doon siya nakatira sa opisina niya, kaya kahit hating gabi, pwede siyang magnotaryo at yun lang talaga ang ginagawa niya sa buong buhay niya. Yun yung sinasabi ko kanina na kinumpara, kung sasabihin ng handwriting expert na ito ay forgery, kailangan meron siyang standard at meron siyang other signatures na pagkokomparahan. Okay, yung forged document, yun yung ilalagay mo na standard. Ikukumpara mo dun sa 10 pirma na genuine. At titignan mo ngayon yung mga strokes and all, minamagnify yan eh. So doon mo malalaman kung forged o hindi. Pero kung halimbawa, katulad ng kasong ito, yung kay Attorney Mac at saka yung kay Gutesa, pareho yung pirma, nakita ko yun eh. Parehong-pareho. Nakita po ninyo mismo? Hindi kasalanan. Tsaka kailangan linawin natin. Hindi po si Gutesa ang nameke, hindi po si Gutesa ang nag-forge. I don't know if the judge said that. If he did, nako, hindi tama yon, because ang forgery po yung pirma ng notaryo, hindi yung pirma ni Gutesa. At hindi rin po peke yung mga sinabi ni Gutesa doon sa kanyang salaysay. Opo. Pero ang malinaw dito, hindi po magiging maapektuhan yung credibility ni Gutesa bilang isang resource person. Testigo nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nila kaugnay dito sa flood control anomaly. Sa kanyang naging salaysay nga sa buong investigasyon nito patungkol nga dito sa anomalya ng mga flood control. Hindi po. Yung visa nung kanyang salaysay ay still 100% valid. Ganito po kasi yun eh. Bakit nila dinidiscredit yung statement ni Gutesa? Una muna, I see it as censure. I see it as a threat. Kayong mga gustong maglahad, ganito rin ang abutin ninyo pagka kayo ay nag-volunteer ng inyong statement para palakasin ang kaso laban sa mga magnanakaw na congressman at senador. I see it that way. Kaya this is a warning. Kumbaga, pangit ito eh. Napakapangit nito. Yung testigo ang unang-unang nagkaroon ng kaso kaysa yung mga mesala. Now, the effect of the statement of Gutesa is yung so far kasi yung mga statement ng mga taga DPWH nila Alcantara, nila Hernandez, yung mga naglahad, so far, pwede mo pang masabi na yung legal doctrine na inter alia sa ACTA. Yung statement ko, I cannot prejudice others by my statement. Unless meron akong ibang ebidensya to support my statement para ma-implicate ko yung mga ibang tao. For example,
sinabi ni Hernandez o ni ano, halimbawa lang, ay hindi ko na monitor yung complete statement nila. Sinabi niya na, nagbigay po ako ng pera kay dating Speaker Romualdez ng ilang milyon. Nagbigay din po ako kay dating Congressman Saldico ng ilang milyon. Pinadeliver po yan, ganito, ganyan, ganyan. Okay? Statement niya yun. Admission niya yon na siya may ginawang krimen at siya nagbigay ng pera. So far, siya yung may kasalanan. Pero yung statement ni Gutesa will back him up na nagkakaroon ng bigayan ng pera doon sa sa flood control project. So naaalis doon sa prinsipyo ng Res Inter Areas Act na nagiging nasusuportahan ngayon yung statement ng mga iba para ma-establish nila yung guilt ng mga may kasalanan. So that is the reason why they are trying to discredit the statement of Master Sergeant Gutesa. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi po nabawasan ng bisa kahit kapirasong hibla ang salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Lalong-lalo na po pag nagsalita pa yung mga kasamahan ni Master Sergeant Gutesa. Hindi lang naman po siya ang magsasalita Magsasalita rin po yung mga kasamahan niya na nag-deliver. Lalo pong lalakas. Lalo pong titibay. Kaya huwag po nilang sabihin na hindi the most guilty at gusto pa nilang sabihin na negligence lamang ang naging kasalanan ng isang tao. Nakakalungkot po, nakakagalit na imbis na itong mga mambabatas na ito ay pumanig sa taong bayan, imbis na itong mga mambabatas na hinalal natin sa pwesto ay pumanig sa katotohanan, sila pa ang nagtatakip ng kasalanan ng mga walang hiyang magnanakaw na yan. Attorney, may pananagutan ba ang isang senador na nagpresenta ng testigong may sinasabi na nga, peke daw dokumento kahit pa siya mismo ay maaaring hindi nakakaalam doon na sa mga dokumento na pineke, parang ganon? Wala po. Alam mo, bago ka ma-sentensya na ikaw ay nagkaroon ng kasalanan, kailangan ma-establish beyond reasonable doubt yung kasalanan mo. Ano naman ang kasalanan niya? Siya nga ang halimbawa katulad ng kaso ni Senator Marcoleta nung time na yon, no. Inilapit sa kanya, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Di lahat ng testigo pakinggan natin because it is important in our search for truth. Anong kasalanan niya ron? Kahit sabihin na natin na ang lumabas doon sinungaling pala. Assuming, no, hindi ko sinasabing si Gutesa. Halimbawa, certain Juan de la Cruz pumunta doon para to discredit the proceedings, to discredit everything that they have established para lamang magalit, para lamang maapektuhan nila yung kaso na binibuild up ni Senator Marcoleta. Wala pa rin po siyang kasalanan dahil wala naman siyang kinalaman doon sa ginawa nung kasinungalingan nung kung whoever that witness is going to be, no? Wala po yun. At bago ko lang ipasa kay Partner Admar, pagdating po doon sa mga nagnonotaryo, sa tingin mo, attorney, dapat ding silipin o imbestigahan ang mga nagiging proseso at sistema? Baka may nagpa-practice o merong gumagawa na sekretary lamang ang kanilang o mga any representative lamang nila ang kanilang inaatasan na mga abogado para gumawa ng pagnotaryo. Kasi ginagawa, stamp lang, may minamarka lang tapos yun. Parang pino-forge lamang yung perma. At minsan, kaya nga, hahantong sa ganito pong sitwasyon, sa kaso ni Orly Gutesa, siya na yung iipit dahil nga pineke umano itong itong perma ng isang abogado. Yun po yung punto ko noon nung ako merong post na ako hindi ko alam, ganun parang galit yung dating ko Actually, ine-emphasize ko lang na nagtataka ako na in the deliberation sa Senado, in aid of legislation yan meron ka nasagasaan na meron palang ganitong nangyayari. Na meron pala notaryo na hindi humaharap, di dapat yung notarial law ang kanilang tinutukan, hindi yung testimonya ng witness. Kasi ang lumalabas ngayon, pinapahina nila, minamind conditioning nila ang mga tao na walang saysay ang statement ni Master Sergeant Gutesa na yan ay forgery. Na lumalabas, ang dating sa tao, hindi pala totoo yung sinabi ni Gutesa. Yun.
Hindi po. Yung kailangan ang tutukan nila, notarial law, hindi yung kung meron diferensya. Kasi yun po yung ano kaya merong investigasyon doon para malaman nila ano bang batas ang lilimbagin natin. Kung meron lang silang nililimbag na, para mapagtibay nila na itong witness na to nag-testify ng ganito at ganito nga ang nangyari. Under the law, kailangan po yung notaryo mismo ang nasa harap.